Madalas, nakikita lang natin yung basurang nasa ibabaw. Pero ang tunay na problema, nakatago yan sa mga prosesong akala natin normal lang. Ngayon, we're going to look past that visible waste para matukoy natin yung mga tunay na operational bottlenecks na tahimik na pumapatay sa efficiency ninyo. Yung isang common pitfall ng mga bagong yellow belts ay yung gigil na gigil silang tanggalin lahat ng waste na makita nila agad-agad. Gusto niya mag-slash ng steps, mag-cut ng oras, magtanggal ng forms left and right. Pero ito yung logic na kailangan ninyong maintindihan bilang seasoned practitioners. Not all waste can be cut immediately. Kailangan muna nating i-categorize ang mga inefficiencies na ito bago tayo gumalaw. Kasi kung tatanggalin mo agad yung isang critical compliance step na inakala mong waste lang, baka bumagsak ang buong operasyon ng negosyo ninyo. Section 1. Two types of muda, categorizing inefficiency. Kaya para hindi tayo magkamali sa pag-eliminate ng steps, let's divide muda into two main categories. Dito na pumapasok yung dalawang uri ng waste. Ang type 1, ito yung mga non-value-added activities pero necessary pa rin dahil sa current limitations o regulations natin. Halimbawa na lang, yung sangkatutak na paperwork at inspection na hinihingi ng LTO o kaya ng HR ninyo para sa compliance. Wala namang direct value yan sa end customer, di ba? Pero hindi mo pwedeng tanggalin basta-basta. On the flip side, we have type 2. Ito yung NVA na unnecessary pa. Imagine a BPO agent na kailangan pang maglakad at tumawid sa kabilang floor para lang mag-print ng report o kumuha ng headset. That is pure waste. And malinaw ang kaibahan nito kapag nag-execute na tayo. So paano natin atakihin itong type 1 muda? Ang strategy dito is absolutely not immediate elimination. You minimize first tapos i-improve mo yung process and saka mo lang siya i-remove later kapag kaya na ng sistema ninyo. Bakit ganito yung approach natin? Simple lang. Kung tatanggalin mo agad ang isang type 1 waste like a redundant payroll check sa HR o kaya quality inspection sa isang purely defective process, napakalaki ng operational impact niyan. Babagsak kayo sa regulatory audit o kaya dadami bigla ang client escalations ninyo. Bottom line, you cannot safely eliminate what currently keeps your flawed system intact. Ngayon, let's talk about type 2 muda. Ito talaga yung highest priority natin para sa execution. Dahil zero value added ito at totally unnecessary, our strategy here is aggressive. Eliminate immediately. Kapag nakita ninyo na yung mga tao ninyo nagre-re-enter ng parehong data sa dalawang magkaibang system o kaya nagpapasa-pasa ng materials without a clear reason, tanggalin nyo na agad yung step na yan. Walang idadagdag na risk sa operation ninyo kapag inalis nyo ito. It's literally just pure inefficiency that is draining your time and resources. Moving on to Section 2, the Lean 3M Framework Beyond Muda. Tandaan ninyo, ang pag-hunt lang ng muda is like treating the symptom, hindi yung mismong systemic na sakit ng operasyon ninyo. Pumasok tayo sa mas malalim na modern lean concepts. Ang pinakaunang tunay na ugat ng waste ay itong tinatawag nating mura o unevenness. Ito yung malalang variation sa workload, sa scheduling o kaya sa demand. Isipin niyo yung Jollibee kapag lunch rush. Mula alas 12 hanggang alauna, you have this massive spike in orders, tapos pagdating ng alas 3 ng hapon, biglang patay ang oras, naka-standby lang yung mga crew. Ang mura na ito mismong unevenness na ito, ang gumagawa ng bottlenecks during peak hours and idle time stress during off-peak. Kapag uneven ang dating ng trabaho, unti-unti nitong sinisira ang structural balance ng buong operation ninyo. At ano naman ang nangyayari kapag hindi pantay ang workload? Nagkakaroon tayo ng muri o overburden. Ito naman yung pilit na pag-overload sa mga tao, sa makina o sa sistema natin, lagpas sa kanilang natural capacity. So what kung ma-overburdened? Isipin mo yung isang logistics delivery driver na pinipilit nating mag-back-to-back 14-hour shifts dahil sobrang daming deliveries from an uneven demand spike. You know what happens? He will inevitably make errors, bibilis ang fatigue at tataas ng husto ang safety risk sa kalsada. Equipment breakdowns and severe human burnout, these are the direct, unavoidable consequences of muri. Section 3, the chain reaction of waste. How the 3Ms connect. Tingnan ninyo itong chain reaction logic na ito. Lahat ng ito, magkakasunod yan. It always starts with mura. Kapag hinayaan mo yung uneven workload at wala kang matinong forecasting o leveling, pinipilit nitong mag-overdrive ang resources mo which directly results in muri o overburden.
At kapag pagod na ang tao, kapag overuse na ang makina dahil sa muri, dyan na lilitaw ang mga defects, errors, rework at delays. At yan mismo ang muda. Hindi ninyo pwedeng patayin permanently ang muda kung hindi ninyo puputulin itong exact chain reaction na ito right from the source. Kaya, bago kayo magmadaling magtanggal ng waste sa mga proseso ninyo, isipin ninyong mabuti ito. Eliminating waste without fixing unevenness is just a temporary fix.